Magandang buhay! Isa pong kwento ang ating maririnig tungkol sa isang babae na napangasawa ng isang hasyendero. Ngunit ang anak naman ng kanyang asawa ang itinitibok ng kanyang puso. Ano kaya ang mangyayari sa ating kwento? Sabay-sabay po nating pakinggan at subaybayan ang isa na namang kwento na sana po ay magustuhan ninyo. Promises. I hate that word. Sakit lang ang dinulot sa akin ng mga salitang yon. Kung sana sa umpisa pa lang ginamit ko na ang utak ko, wala sana ako sa impyernong buhay ko ngayon. Hindi sana ako nasasaktan, hindi sana ako sinasaktan. May mga bagay talaga sa mundo na nagbabago. May mga bagay na magpapabago sa'yo. Ang lahat ay hindi permanente, maging ang pag-ibig ay maglalaho. I never thought that love will ruin me. Winasak at dinurog ako ng kaisa-isang taong espesyal sa akin. Ang kauna-unahang taong pinapasok ko sa mundo ko. Ang lalaking minahal ko. Pinaasa. Ang tamang salita para ilarawan ito. Ipinili ko ang aking ulo at mapait na ngumiti. Naaalala ko na naman ang sakit. Bakit ba hanggang ngayon hindi pa rin ito mawala-wala? Hanggang kailan ba ako magtitiis? Hanggang kailan ko ito makakalimutan? Umiiyak ka na naman. Bungad sa akin ni Nanay Kunching, sabay tapik sa likod ko. Inabot niya sa akin ang isang panyo. Si Nanay ang tumayong parang magulang ko na. 10 taong gulang lang ako nang mamatay ang aking ina. Hindi ko rin alam kung sino ang aking ama dahil ang nanay ko ay isang disgrasyada at ako ang naging bunga. Mapait ang buhay ko na para bang sinaloko na lahat ng kamalasan sa mundo. Nalulungkot lang po ako, Nanay. Wika ko sabay yakap sa kanya. Tinapik-tapik niya ang aking likod at alam kong nasasaktan din siya para sa akin. May dahilan ang lahat, anak. Ramdam ko sa boses ni Nanay ang lungkot. Magbihis ka na. Mamaya may bisita kayo ni Federico, hindi ba? Sabi pa niya sa akin. Bigla akong nagising sa sinabi niya. Nagmamadali kong pinunasan ang aking mga luha. Nagmamadali rin akong nagayos ng aking sarili. Isang bisita ang inaasahan ni Federico ngayong gabi. Ang sabi niya ay isa daw itong nakasosyo sa trabaho. Wala naman akong pakialam kung sino ang aming bisita dahil ang kinatatakutan ko lang talaga ay si Federico. Walang awa ang asawa ko. 5 taon na kaming kasal. 5 taon ng puro pasakit at bigati kasama siya. Hindi ko siya mahal. I am young when he married me. I was vulnerable that time that I even agreed to him. Isang bagay na pinagsisisihan ko hanggang ngayon. Maiwan na muna kita, Iha. Tatawagan na lang kita mamaya. Nilingon ko si Nanay. Ngumiti siya sa akin bago umalis. Naiwan na naman akong mag-isa. Napabuntong hininga ako. Sanay na ako, sanay na sanay. Wala pa ba si Lucila, Manang? Si Federico ang nagsasalita. Alam ko na kasi mangot na naman ito. Mainitin ang kanyang ulo at mabilis siyang magalit. Bagay na ipinagtataka ko dahil hindi naman siya ganito dati. Si Federico ay dati kong amo, isang hasyendero. I used to be her favorite scholar. I used to adore him too. Inaalagaan niya ako, pinag-aral, but that was long time ago. Nagbago na ang lahat, nasira ang lahat, at lahat ng ito ay dahil sa isang lalaking yun. Ipininig ko ang aking ulo sabay patuloy na pumanaog sa hagdanan. Nakita agad ako ni Federico at mabilis na dinaluhan. Tumiti siya sa akin. I want to roll my eyes on him, pero pinigilan ko ang aking sarili. Sawang-sawa na ako sa pakitang tao niya sa akin kapag hindi siya galit. Sawang-sawa na ako sa takbo ng buhay ko kasama siya. You're late. Kanina pa kita hinihintay. Bungad niya sa akin. He kissed my cheeks and whispered, alam mong ayaw kung pinaghihintay ako, di ba? Bahagya din niyang idiniin ang pagkakahawak sa aking kamay. Nasasaktan ako pero wala akong magawa. Hawak niya ako sa leeg. May bagay siyang kinuha sa akin na napaka-importante. Bagay na dahilan kung bakit ako nananatili sa kanyang tabi hanggang ngayon. Let's go. Sabi niya sabay hatak sa akin palabas ng mansyon. Mabilis ang lakad niya na parang nagmamadali. And we reached the spot. Sa may hardin niya ako dinala. May set-up ng table dito kaninang umaga. Maganda ang ambience kasi maaliwalas ang kalangitan. Maraming bituin sa langit na lalong nagpatingkad sa lugar. All were already on their plates, eating. At hindi lang basta kasosyo ang bisita niya. It was some sort of a family dinner. Tiningnan ko sila isa-isa at ang sakit ng puso ko nang napagtanto ko kung ano ba talaga ang lahat. Nandito ang pamilya ni Ivy. Maging ang mga kapatid niya ay nandito at hindi ako pipi sa mga mangyayari.
Ivy, iha, tinawagan mo ba ulit si Jarek? Tanong ng mama ni Ivy. Napasulyap ako sa kanila. My heart beat faster when I heard his name. How could it still affect me? When what happened to us was a very long time ago. Nakalimutan na nga nila. Ako lang ang hindi. Ako lang ang hindi pa rin nakaka-move on. Paumanhin, nahuli ako. Napatingin ang lahat sa pinanggagalingan ng boses. Maging ako nakakaupo pa lamang ay napalingon din. And there, I saw the man standing. He was eyeing us one by one. And when he sees me, he stopped. Kinakabahan ako. Kumakabog ang dibdib ko. Kanina pa, sabi niya at tumingin ng diretso sa akin. Puno ng pagkamuhi ang kanyang mga mata. Umiigting ang kanyang panga. Indikasyon na galit siya. Partikular na sa akin. Yes, it's been a while, 6 years na. Pero parang kailan lang. Parang bago pa rin sa akin ang sakit. Federico wrapped his arm around my waist. Nagulat ako pero di ko na pinahalata. I am still looking at Jeric intently. Ganoon din siya sa akin. For the past years na magkalayo kami, hindi ko man lang siya nagawang kalimutan. Hindi ko man lang nagawang magalit sa kanya. At ngayong gabi, alam ko, hindi ito magiging pareho para sa akin. Sana, may magligtas sa akin sa pagkalunod. Sana may mag-take ng lahat ng sakit na nararamdaman ko. Kasi tapos na kami. Kasi wala na kami. Matagal na. The night ended so fast. Well, at least for me. Ako lang naman yata ang salimpusa sa dinner na yon. After we eat, mabilis akong nagtungo sa aking kwarto. Nahiga agad ako sa aking kama. Napaisip ako, masakit pa rin pala. Dala ko pa rin sa puso ko ang sakit. Bakit hindi ako naging katulad ng iba? Mabilis makalimot. I admire those kind of people. Taking everything as a challenge and new beginnings. Kahit pa nasaktan na sila ng bongga. Ngunit iba ako sa kanila. People were different. Maybe I am still stuck to those memories because it was special to me. Pero pagod na ako? Pagod na pagod. Kanina habang tinitingnan ko siya, parang baliwala lang sa kanya ang presensya ko. Parang wala lang sa kanya ang lahat. I want to know why. Bakit niya ako sinaktan? Bakit niya ako iniwan? Nalulungkot ako. Naawa ako sa sarili ko. Bakit ako humantong sa ganito? Why I am still hurting? If only I could bring back time. If only I could be the same girl as before. Pero imposible. Hindi ko na mababalikan ang nakaraan. Hanggang ala-ala na lamang ako. Ala-alang nagdulot ng sakit sa puso ko. Diyos ko, kang bata ka. Bakit ang dungis mo? Bungad sa akin ang nanay-nanayan kong si Nanay Conching. Nag-aayos na siya ng kanyang lulutuin sa araw na yon. May bisita ang Hacienda Federico. Ang sabi ay anak daw ng Don na uuwi galing pang Switzerland. Napalabi ako at tinignan si Nanay. Masakit pa ang tagaliran ko sa kanyang kurot. Pumasok ako sa loob ng kusina at naupo roon. Hindi naman kasi ako magiging madungis kung hindi ako nakipagsabunutan kay Nora. Nakakainis kasi ang babaeng yon. Jowa niya, nandigaw sa akin kasi break na daw sila. Tapos ako pa ang may kasalanan? Ay, naiinis pa rin ako hanggang ngayon. Sa sobrang pikon ko, sinapak ko rin si Joseph, ang jowa ni Nora. Nanay kasi may umaway sa akin sa school. Sabi ko kay Nanay, ginawa ko pang kaawa-awa ang aking muka para kapani-paniwala. Minsan kasi, ang hirap na mag-explain. Napakamot ako sa ulo ko. Alam kong hindi naniniwala si Nanay sa akin. Tiningnan niya lang ako at tinirapan. Kahit ganon, alam kong mahal ako ni Nanay. Spoiled ako sa kanya mula nang mamatay ang totoo kong nanay sa sakit na cancer. Hindi ko alam sa iyong bata ka kung saan mo nakuha ang pagiging Amazona. Ang bait-bait na nanay mo. Hindi makabasag pinggan. Sabi niya pa sa akin. I roll my eyes. Habit ko talaga yon. Bakit po ako pinanganak ng walang tatay, Nay? Ano po yun? Divine gift from heaven? Sabi ko kay Nanay. Ngumisi ako sabay alis sa upuan at tumakbo. Galit na naman si Nanay. Panigurado. Sigurado akong palo ang aabutin ko sa kanya mamaya. Humihingal ako ng huminto. 17 anyos na ako. At medyo pilya, sabi nga ni Nanay, maganda ako. May lahing baniyaga ang tatay ko. Umikot ako sa likod ng bahay para magtungo sa aming barn. Dito kami nakatira ni Nanay sa loob mismo ng bakuran ni Don Federico. Mabait ang Don. Pinapaaral niya ako ng libre sa bayan. Minsan, creepy lang siya para sa akin. Ilang hakbang pa ang ginawa ko bago nakarating sa mismong bahay namin. Nagulat pa ako na may makasalubong akong lalaki.
Nakakunot ang noo nito. Habang nakatingin sa akin, marahil hindi siya makapaniwala sa itsura ko. Wala naman akong pakialam. Nilapitan ko siya at tinanong, "Anong tinitingin mo?" Sabi ko sa kanya. Napangisi siya. Gwapo ang lalaking ito. Matangos ang ilong na hindi gaanong kaputian ang balat. Slim lang din ang katawan. Pero alam kong hindi siya payat. "What are you saying?" Sabi niya sa akin habang titig na titig. Ngiti-ngiti siya habang ako ay nakikipagtitigan din sa kanya. Akala siguro ng mokong na to, madadaan niya ako sa pa-English neck-neck niya. Lalo pa siyang natawa nang pasadahan niya ako ng tingin. Ni head to foot pa ako ng mokong. "You look gross, but you're still cute," sabi pa niya. He patted my head tapos ay umalis na sa harapan ko. Inambaan ko siya ng suntok. Siyempre, hindi niya nakita dahil nakatalikod siya sa akin. Totoo nga yata ang sabi ni nanay. Amazon na nga yata ako. Sino kaya ang hambog na yun? I shrugged my thought off and continued to our house. Naligo muna ako at nag-ayos bago ako bumalik sa mansyon para tulungan si nanay. Nadatnan ko siya naghahanda na sa mesa. Marami ang niluto niya ngayon. "Nay, dumating na po ba ang anak ni Don?" Tanong ko kay nanay habang tinutulungan ko siyang maglagay ng pinggan sa mesa. Nilingon niya ako at tinanguan. Minsan, nakakainis si nanay kausap. In short, hindi siya chismosa. Saktong 6:00 ng gabi nang dumating ang Don. As usual, mukhang pagod na naman ito. Nasa may pinto kami ni nanay nang pasadahan niya ng tingin ang buong paligid. At nang dumako ang tingin niya sa akin, I'm sure, nakita kong kumislap ang mga mata niya. Ngumiti siya sa akin. Ang creepy talaga ng Don. "Dumating na ba ang anak ko, Manang?" Tanong niya habang pumapasok sa loob ng bahay. "Opo, Don. Kanina lang pong umaga." Sagot nito. Tumango ang Don at umalis. Pero bago pa siya makaakyat, ay nilingon niya muna ako. "Lucila, ang ganda mo talagang bata. Kamusta ang pag-aaral mo?" Tanong niya. Kinabahan ako. "Kakaibang ka ba?" Sinagot ko siya at tiningnan kahit medyo kinakabahan sa klase ng titig niya sa akin. "Ayos lang naman po. Mabuti," sabi niya habang paakyat sa hagdan. "Bakit ganoon nandun sa akin? Minsan natatakot ako sa kanya. Kakaiba ang kilos niya kapag kaharap ako." I shrugged the thought of all. Wala lang siguro yun. Marahil iniisip niya lang na isa akong anak na kailangan ingatan. Nakakailang hakbang pa lang ando nang may pumanaog sa hagdanan. Napakunutan noo ko. Marahil ito na ang kanyang anak na lalaki galing sa Switzerland. Nang tulungan ko si nanay sa kusina para maghanda ay may nakita akong lalaki. At ito ang nagpalaki ng aking mga mata. Ang hambog na lalaki kanina ay siyang anak ng Don. Bakit hindi ko naisip yun? Minsan talaga islaw ako sa mga bagay-bagay sa paligid ko. Napakislot ko nang bigla akong kurti ni nanay sa gilid. Tiningnan ko siya. Pinanlakihan niya naman ako ng mga mata at ginaya. Paalis doon. "Naku, kambata ka. Bakit ganun ka makatingin sa anak ng Don? May galit ka ba doon?" Iling lang ang sinagot ko sa kanya. Nakakapagtaka na hindi ko naman kilala ang anak ng Don ng personal pero naiinis na ako sa kanya. Sabi nila, first impression lost. Totoo kaya yun? Sabi nila, papatayin ka ng sobrang pagmamahal. Ganoon nga ata ang nangyari sa akin. Na in love ako, na sinisiraan ako. Pag-ibig? Katapatan, mga pangako. Ilang mata na ba ang lumuha dahil sa mga salitang yan? Ilang puso na ba ang nawasak dahil sa mga katagang yan? I guess I'm not an exception. I love the wrong person. So wrong na naging sanhi ng pagkawala ko sa sarili. Pero bakit parang tama ang pakiramdam? Nababaliw na nga siguro ako. Kalimutan mo na siya, Lucila. He's not worth it. Sinaktan na niya. Remember? Parang mantra ko na ang magsalitang iyon sa isip ko. Pero kahit anong gawin ko, I'm still there. Nandito pa rin ako. Nahihirapan pa rin akong umusad. Ako yung babaeng hindi matitinag. How can I move on? If loving him means having the best gift a woman can have, malas nga lang ako. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito kapiling. Hanggang ngayon, tinitiis ko pa rin si Federico at ang pananakit niya sa akin. Naputo ng pag-iisip ko na magsalita si Federico. Mukhang kanina pa siya nakapasok sa loob ng aking kwarto. Kanina pa ako katok ng katok. Ano bang pinaggagawa mo? Galit siya. Alam ko, parati naman siyang ganito. Nilapitan niya ako at sinampal. Napangiwi ako sa sakit. Hawak ko pa ang kaliwang pisngi ko nang hilahin niya ako papunta sa aking kama. Tinuro niya ako at sinampal ulit. Nag-iinarte ka na naman? Singhal niya sa akin.
Namamanhid na ako sa lahat ng pananakit ni Federico sa akin. Nasanay na ang katawan ko sa sakit na dapat kong maramdaman. Kasi kung tutuusin, mas masakit ang sugat sa puso ko sa kahit na anong pisikal na sakit na ipinararanas na sa akin. Alam mo, ayaw na ayaw ko nag-iinarte ka, Lucila. Tumango ako habang nakatungo pa rin sa kanya. Kalimutan mo na siya, he whispered. Nang magsawa siya sa pananakit sa akin, ay saka pa lamang niya ako iniwan. Nang maisara niya ang pinto, ay saka ko palang hinayaang tumulong ang aking mga luha. Faustus' words were like daggers to me, na kahit anong ilag ang gawin ko, tinamaan pa rin ako. Who would have thought na ang dati nag-aalaga sa akin ay siyang mananakit sa akin ngayon? He promised to take care of me a long time ago, just like what Jeric did. Nag-iisang anak ni Federico. Si Jeric ang una kong minahal. Ipinangako niya sa akin ng lahat. Pero gaya nga na sinasabi nila, promises are meant to be broken. Napangiti ako na mapait. Dinurog niya ang puso ko, literal. Tanghali na nang magising ako. I slept late last night after I cried my heart out. Namamaga pa ang mga mata ko sa kakaiyak. Nag-ayos muna ako ng sarili bago lumabas. Tinakpan ko pa ng concealer ang mga pasa sa aking braso. Habang pababa ng hagdan, ay nakasalubong ko pa ang mga katulong sa bahay. Iwas ang mga tingin nila sa akin. Nagtuloy-tuloy ako sa kusina. And doon ko nahanap si nanay. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Nag-away na naman kayo? Sinaktan ka na naman niya? It's not a question but a statement. Alam na alam ni nanay ang buong ako. Lalo na kapag naglalambing ako sa kanya ng ganito. Tumango ako. Nakayaka pa rin ako sa kanya. She ended the hug and looked at me closely. Naawa siya sa kung anumang niraranas ko ngayon. Nanay naman, alam mo naman 'di ba? Sabi ko sa kanya. Sumisikip ang dibdib ko kapag tungkol sa usaping ganito kasi wala akong magawa. Wala akong pagpipilian. Kailangan kong magdesisyon para sa iba, hindi para sa akin. Kailan mo ba siya iiwan, Lucila? Sobra na ang paghihirap mo. Iling lang ang naging sagot ko sa kanya. Hindi maaari. Hindi pa sa ngayon. Pinigyan ako ni nanay ng tanghalian. Siniguro niyang marami ang aking kakainin. Pagkatapos kong kumain ay nag-ikot-ikot muna ako sa hardin. Maluwang ang paligid ng mansyon ni Federico at maraming bulaklak ang paligid. As usual, I went to my favorite spot. Sa duyan malapit sa dati nating bahay. Naupo ako doon at nagpahangin saglit. Ang lugar na ito ay kung saan ko natagpuan ang aking kapayapaan. Ilang taon na ang nakalilipas. Ang lugar na ito ay aking santuaryo. Napakalaking kabalintunaan na makatagpo ng kapayapaan sa parehong lugar kung saan nadurog ang puso ko. Hinayaan ko muna magpahinga ang isip ko bago ako bumangon. Pero bago ko pa maimulat ng buong aking mga mata, isang sarkastikong paglapit ang sumalubong sa akin. So, I guess old habits die hard, huh? Si Jeric yun. Nakatingin sa akin gamit ang mapupungay niya mga mata. I blinked twice para masigurong nasa harapan ko nga siya ngayon. Tiningala ko siya tinitigan. He is still the Jeric that I knew along noong nakaraan. Pisikal. Pero deep in my heart, alam kong nagbago siya. Stop assuming things, Jeric. I said with authority. Ayaw ko makita niyang affected pa rin ako. Nasa haba ng panahon, hindi pa rin ako nakausad. Nasa haba ng panahon, kahit sinaktan niya ako noon, mahal ko pa rin siya. Pero hindi na dapat, kasi mali na. Pareho na kaming committed sa ibang tao. Hindi na kami malaya. Look at you now. A heredera, the perks of marrying my father. Lumisi siya. A dangerous one. Kinabahan ako pero hindi ko pinahalata. That smug smile on his lips was the same smile that I fell in love with a long time ago. But despite of that, alam kong iniinsulto niya ako at nasasaktan ako dahil doon sapagkat wala siyang alam. Hindi niya alam kung anong pinagdadaanan ko. Yes, actually Jeric, I was enjoying itong lugar na kinalalagyan ko ngayon. Nawala ang kanyang mga ngiti, nanlilisik ang kanyang mga mata nang tumingin sa akin. The Jeric I was once loved was gone. He leaned closer to me and whispered closely to my ear. Always the fiesta, huh? Stop pretending that you don't care at all, love. Bahagya niya pang kinagat ang aking tainga at masuyong hinalikan papunta sa aking pisngi. And when he finally closed to my lips, he claimed it. Jeric is kissing me and I'm letting him do it. Kumakabog ang dibdib ko. Nanlakan din ang mga mata ko.
Shock on what he was doing. Ilang segundo ko pang siya bago na itulak ng tuluyan. Sinampal ko siya. I am breathing so fast. Confusion was written all over my face. Why would he do that? He's already engaged. And asawa ako ng kanyang ama, alang-alang sa Diyos. Sapo niya ang pisnging na sampal ko. When he looked at me, he doesn't have any reaction at all. He just stood there, watching me. Kumunot ang noo niya. Don't you ever do that again, Jarek? I said with conviction. Kailangan kong magpakatatag. Tapos na ako sa pagiging marupok. Ngumisi siya sa akin saka napailing. Hinawakan niya ang likod ng ulo ko at nilapit sa kanya. Galit siya, alam ko. You know how I hate you, Lucila? I hate you for marrying my father. Nagtatagis ang kanyang bagang. The words he said was like a sword that hits directly through my heart. Kahit simple lang salita niya, nasasaktan pa rin ako. He left. I watched him leaving. Saka ko pa lamang hinayaang tumulo ang aking mga luha. Bakit parang kasalanan ko pa? Bakit parang siya pa ang galit sa akin? Jarek ang pangalan ng hambog na anak ni Don Federico. Minsan, pinamasdan ko siya ng palihim. Lagi lang siyang nakasimangot. Halika na. 2 buwan na siya sa lugar namin at mukhang bored palagi ang itsura niya. Ayaw niya yata dito sa lugar. Hindi yata alam ng hambog na yon na mas masarap mamuhay sa probinsya. Sariwa lahat pati ang hangin. Ayon sa nalaman kong chismis, kay nanay ay matagal nang hiwalay ang parents ni Jarek. Sa kanyang mami siya nakatira at sa Switzerland ito nakabase. Nakakainis lang talaga ang hilaw na kanuna yon. Panay English. Alam kong marunong siyang magtagalog dahil ganoon niya kausapin ang Don. Pabibilong talaga siya sa iba. Spoiled brat talaga. Sa isip-isip ko, naaalala ko na naman kasi ang kahambugan niya. Nakaka-bad trip siya para sa akin, lalo na kapag tinitingnan niya ako kapag nagdidilig sa greenhouse. Nasa school ako sa araw na to. Malapit na ang exam kaya sunog kilay na naman ako. Kailangan ko mag-aral na mabuti dahil scholar ako nandun at last year ko na sa senior high. Naboboard na ako. Sobrang tagal ng discussion. Nang tingnan ko ang aking relong pambisig, ay napangiti ako. Ilang minuto na lang din naman ay end of class na. Saan na naman ako tatambay nito? Napabuntong hininga ako. Alam kong inaabangan ako ng grupo ni Nora, kaya magtatago na muna ako ngayon. Wala ako sa mood makipagsabunutan sa kanila. Ngumiti ako sa naisip. Tama! Uuwi ako ng maaga ngayon. Sakto namang nagring ang bell ng school. Dali-dali kong pinulot ang aking mga gamit sa baylayas. Hindi ko na nilingon si teacher. Nauna pa nga ako sa kanya. Ngiting-nginti ako habang naglalakad sa pasilyo, papuntang CR ng school. Nang makapasok ako sa loob ay tiningnan ko ang aking hitsura sa salamin. Napangiti na naman ako. Napakaganda ko talaga. Walang duda. Kahit ang mga lalaking schoolmate ko laging sinasabi na higit ako maganda kaysa kay Ivy, ang school princess. Princess kasi anak siya ng governor. Ilang sandali pa akong nag-aayos ng mapalis ang aking ngiti. Napansin kong walang tao sa loob maliban sa akin. Kinakabahan ako. Maraming estudyanteng napunta sa CR para mag-ayos sa kanilang sarili pero ngayon, wala ni isa. Lalo pa akong kinabahan na bumukas ang pinto at pumasok ang grupo ni Nora. Matapang ako pero hindi naman superhero. Marami sila at nag-iisa lang ako. Tiyak na pagtutulungan nila ako. Napakamot ako sa ulo. Isa. Gusto kong kutusan ng aking sarili. Ano ba itong pinag-iisip ko? Nasa bingit na nga ako ng bugbugan. Nakakaisip ako ng kalokohan. Ano na naman kailangan nyo? Tanong ko sa kanila. Kailangan kong magtapang-tapangan ngayon. Delaying tactics kumbaga. Humarap si Leona sa akin. Kanang kamay siya ni Nora. Pinalibutan naman ako ng mga dala niyang alipores at hinawakan nila ang magkabilang kamay ko. Matapang ka talaga, Lucila. Hindi naman bagay sa'yo. Sabi niya habang nakangisi. Kung hindi lang hawak ng mga alipores niya ang mga kamay ko, ay baka nasuntok ko na siya. Kaso, wala akong laban sa ngayon. Sometimes, I don't fight back. Lalo na kapag alam mong talo ka na. Hindi pa man nagsisimula ang laban. It was easier that way. Nagulat pa ako nang biglang sinampal ako ni Nora. Masakit pero hinayaan ko lang siya. Sinabunutan niya rin ako. Parang gusto niya pa akong kalbuhin sa lakas ng pagsabunot niya sa akin. Minsan ay sinasampal pa niya ang magkabilang pisngi ko. Lahat ng yon ay tinanggap ko. Namamanhid na nga ang pisngi ko sa kakasampal niya. Hindi ako makalaban. They were outnumbered unlike me. Nag-iisa lang ako. Akala mo siguro hindi kita papatulan, pues.
You're wrong, sabi pa niya. Gusto ko ipakita sa kanila na hindi ako apektado. Ngunit nagimbal ako nang may iabot si Leona sa kanya. Nang makita ko yon ay naiiyak ako. Anong gagawin nila sa akin? Masyado ka kasi nagmamaganda. Lahat ng lalaki gusto mong magkagusto sa'yo. Bigla niyang inilabas ang gunting at ipinakita ito sa akin. Ibinagayway pa niya ito saka sila nagtawanan. Natakot ako sa nakita. Alam kong may masama siyang balak sa akin. Anong gagawin mo? Tanong ko kahit nanghihina. Natatakot ako sa pwede nilang gawin sa akin. Wala na akong lakas para lumaban dahil kanina pa nila ako sinasaktan. Mga duwag naman kasi ang mga to. Matapang lang kapag marami sila. Hindi ako sinagot ni Nora. Ngumiti siya na nakakaloko sa akin. Naglakad siya ng dahan-dahan palapit sa akin. Alam kong may gagawin siyang hindi maganda. Ginupit nila ang aking blusa pababa. Sinadya pa niyang ipakita ang aking bra. Ngingisi-ngisi siya habang patuloy lang siya sa paggupit ng aking uniform. Maging ang aking dibdib ay hindi niya pinalampas. Tama na! Pakiusap ko sa kanila. Ngunit nanatili silang bingi sa aking pagtutol. Sino pa magkakagusto sa'yo kung gagawin ko to? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang hawakan ang aking buhok. Mahaba ang buhok ko at wavy na may natural na kulay blonde. Walang awa niyang ginugupitan ang aking buhok habang nakakaloko ang ngisi. Nagtatawanan at tila masayang-masaya pa ang kanyang mga alipores. Nang magsawa sila ay iniwan nila ako. Sobrang sakit ang puso ko. I love my hair so much pero ganoon na lang kung lapastanganin at gupitin ito ni Nora. Naninikip ang dibdib ko at tila kinukurot ang aking puso dahil sa nangyari sa akin. Nangihina pa ako ngunit kailangan kong tumayo. Nang tuluyan ako makatayo ay dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinto ng banyo. Kumapit ako sa kahit anumang bagay na pwede kong makapitan para lamang suportahan ang aking sarili sa nagbabadyang pagkatumba. Sinubukan kong pihitin ang pinto ngunit nanlumo lamang ang aking pakiramdam. Lock? Napaupo ako sa sahig. Umiiyak ako sa aking sinapit. Napakulupit nila Nora para gawin sa akin ito. Wala naman akong kasalanan sa kanila. Hindi ko gustong magkagusto sa akin ng boyfriend niya. Hindi ko alam kung papaano ako uuwi ngayon. Hindi ko rin alam kung may tao pa sa school. Nang matapos ako sa pag-iyak ay tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Lalong nanlumo ang aking pakiramdam na makita ang aking buhok ko at butas-butas ang aking uniform. Sinipat ko ang aking buhok at nakahinga ako na maluwag. Kahit papaano ay pwede pa itong remedyohan. Ilang sandali pa ay inayos ko ang aking sarili. Kailangan kong mag-focus sa kung papaano ako makakalabas. Hindi ako pwedeng hindi makauwi. Mag-aalala panigurado si nanay. Habang nag-iisip ng paraan ay hindi ko mapigilang alalahanin ang nangyari kanina. I wish I fight. I wish I had a chance to defend myself. But whether I fight against them, if I knew I'm gonna lose, it's useless. Siguro nga may mga bagay na kailangan mo na lamang tanggapin dahil yun ang nararapat. Kinalampag ko ng ilang sandali ang pinto ng CR. Umaasa ako na sana marinig ako ng guard. Ilang ulit kong ginawa yun hanggang sumuko na lamang ako. Gabi na. Imposibleng may tao pa sa school sa mga oras na to. Nanatili ako sa tabi ng pinto at niyakap ang sarili ko ng mahigpit. Mas lalo ako naiyak dahil gusto ko. Nagdadasal ako at nagnanais sa pagitan ng aking paghikmi. Sana may dumating para iligtas ako. Pero sino ba ang niloloko ko? Sinanay Kunching lang naman ang tangi kong pamilya. Wala rin akong kaibigan dahil alam kong galit halos lahat ng mga babae sa school sa akin. Tahimik akong umiiyak. Bakit kasi napaka-unfair ng buhay ko? Ako na gustong maramdaman ang pagmamahal ng mga magulang ay hindi mo lang naranasan ang bagay na yun. Samantalang may mga taong binabaliwala ang lahat ng magmamahal para sa kanila. Kung tutuusin, napakaswerte ng mga taong nakakaranas ng totoong pagmamahal at pagpapahalaga. Ang isang taong maaaring magbigay sa iyo ng pagmamahal ay isang taong kailangan mong pahalagahan sa iyong buhay. Yan ang paniniwala ko. I sighed. I just need to wait for the right time. Baka na-traffic pa. They said that love comes unexpected. Para sa akin, kailan pa kaya darating? Naputol ang pag-iisip ko na biglang bumukas ang pinto. Napakurap ako. Para kumpirmahin ang aking nakikita. Kung totoong nasa harapan ko nga siya. Anong ginagawa ng hambog na to dito sa loob ng school? Mabilis ang lakad niya patungo sa akin. Uncertainty was written all over his face. The way he looked at me, alam kong naawa siya sa akin.
But there is something else in his eyes. Tumayo ako kahit nahihirapan. Nang makalapit siya sa akin ay walang kaabog-abog niya akong niyakap ng maghigpit. It's okay. I cried louder this time. I cried in his shoulder like a kid. Wala na akong pakialam kung nababasa ng mga luha ko ang damit niya. Hindi kami close at alam ko nakakaawa ang itsura ko ngayon. Pero wala akong pakialam. Iiyak ako sa gusto ko. Kasi sobrang sakit ng dibdib ko. Hush, now doll, he said softly. Tinapik-tapik pa niya ang likod ko. Oddly, I felt safe sa yakap ni Jeric. Ganito pala yung pakiramdam na may ibang taong magmamalasakit sa'yo. It was overwhelming. Sabi nila, ang pag-ibig ay dumarating ng hindi inaasahan. And right now, I may be not in love with Jeric.